Tanay Wind Project ng clearance sa DPWH. Handaan natin, nakasituate yan sa National Highway. So kahit noong una, nag-issue naman kami ng cease and desist, kaya lamang, upon consultation with the Infanta Tourism Council, dahil mali yung marker talaga natin, noong pa man, hindi po yun ang Infanta, hindi doon lamang, doon pa sa may mga street lights. So nakita namin as an opportunity, upon the agreement, sige, papayagan namin kayong makadaan, dahil ang project po naman ay sa Tanay, sa kondisyon na magpapadesign kami ng bagong arko na ilalagay sa tamang paglagyan kung saan talaga yung boundary ng Quezon at Laguna. Magugulat po kayo, maraming hindi may alam. Kahit nga yung kagawad doon po sa Santa Maria, hindi niya alam na sakop pa pala ng Infanta yung kanila pong area dahil nandoon yung provincial marker. Una, hindi po gagastos ang lokal na pamahalaan ng Infanta. Ikalawa, lumabas yung galing ng mga infantahin doon sa design. Kung nakita po ninyo, ginawa namin competition. Kahit po yung premyo, hindi rin po galing sa lokal na pamahalaan. Yun po yun doon sa dadaan. Yun po yung naging demand ng Infanta Tourism Council. So dinaan po yan sa Infanta Tourism Council, in-endorse sa Sangguniang Bayan, pinayagan po ng Sangguniang Bayan. Kaya sa amin man po, nauunawa ko yung sentimiento, it has sentimental value, pero kung mali naman yung lugar, mas mahalaga po sa amin ay ma-assume din yung aming hangganan o simula ng bayan ng Infanta. At ikalawa, ay di mapakita yung galing. Gaganda po ng mga design. Talaga pong matutuwa kayo. Ngayon lamang marami pong hindi alam kung saan talaga ang simula ng Infanta. Akala po nila doon sa KM90. Hindi po yun. Hindi po yun ang ating provincial marker. Mas malayo pa. Ibig sabihin, mas malayo pagawing Laguna. Kaya po importante na once and for all ay ma-determine sa pamamagitan po ng bagong arko saan po ba talaga yung simula ng bayan ng Infanta? Saan ang simula ng probinsya ng Quezon? Kailan po ang target nito, Mayor, na possible